Bakit natin nasabi yon? Tandaan po ninyo na sa isang probationary contract, 'di ba nabanggit natin, isa itong kontrata kung saan nakalagay doon na mag-a-undergo kayo ng trial period, 6 na buwan. Ngayon, dun sa 6 na buwan ngayon, merong mga pamantayan o kaya mga standards ang inyong employer na gagamitin niya para i-gauge ang inyong performance kung magka-qualify ba kayo as regular employee. And then, kung at the end of the 6 months or kahit pa hindi pa tapos yung 6 months, kapag na-determine ng employer na hindi kayo nag-qualify as regular employee base sa standards na yun, pwede na niyang i-discontinue yung inyong kontrata o pwede nang patigilin yung inyong probationary period of employment. Kaya importante po na yung standards na yun, yung pamantayan ng employer sa probationary period ay nakasaad sa kontrata ng malinaw para alam po ng empleyado na ipaalam sa kanya. At sa project-based agreement naman po, dito sa project-based agreement, hindi lang po basta titulo ng kontrata ang project contract. Okay, hindi lang ito title ng contract. Dapat po meron talagang existing project na ipaalam sa empleyado yung start at saka yung pagtatapos ng project, yung duration niya. Or kung hindi naman po pwedeng malaman yung end ng project na specific, pwede mong ilagay yung scope ng project. So, dapat nakaspecify yung duration or yung scope ng project na ipaalam sa empleyado at the start ng kanyang employment na siya ay project-based employee. Kung hindi nagawa ito, ang empleyado ay isang regular employee. Meron din tayong tinatawag na fixed term contract. Ito naman, halos similar sila ng project-based contract. Similar in the sense na itong fixed term, meron din siyang duration. May start and end. Specific yung period. Okay? Kaya fixed term ang tawag. Specific yung term ng kontrata. Pero dito, dapat na ipaalam rin sa empleyado yung duration ng kontrata and voluntary or nagkaroon ng voluntary agreement sa pagitan ninyong dalawa.